Ito talaga bata pa ako, talagang favorite ko na to. Ngayon nga lang, medyo kinakalma ko na yung sarili ko kasi bawal nga rin yung laging prito-prito. Pero sa sugar naman, pwede naman natin tabangan lang para hindi tayo nagkaka-diabetes. O diba? Ang sarap. Kaya naman ay gagawa tayo ngayon. Ayan. Kunti lang naman yung aking gagawin, pang merienda lang. Dito sa ating dry ingredients, pinagsama ko na dyan ang 2 cups na all-purpose flour at ang ating half cup na cornstarch at saka baking powder at saka kaunting asin. Dito naman sa isang bowl, pagsamahin lang natin ang ating asukal, gatas, at ang ating mantika, itlog. Ayan. Tapos, mikos-mikos lang natin hanggang sa ma-dissolve yung ating sugar, matunaw. Pati ang ating egg. Maglalagay tayo ng 1 tablespoon na oil at ating halu-haluin ulit. Pag ganito na, pwede na natin pagsamahin yung ating dry ingredients. Ayan, medyo basa pa yung ating dough. Pwede kayo magdagdag dito ng harina kung gusto niyo. Pero ako okay na at mag-i-scoop lang ako. 1 tablespoon ang aking sukatan sa aking ginawang bowl. Dito na nga ay nagkukot na tayo, nagbibilog na tayo at nagkukot na rin tayo ng ating sesame seed. Tuloy-tuloy lang natin ang ating pagbobol, pagbibilog at pagkukot hanggang sa matapos. Kunti lang naman ito. Pagkatapos magpa-fry na tayo. Ito, naglagay na nga ako ng mantika sa kawali. Medyo dapat ilubog ang ating pero ako nagtitipid ako kaya hindi ko nilubog dahil mahal yung mantika na aking ginamit dyan. Kaya medyo hindi ko masyadong nilubog yan. Pero okay lang yan. Alay lang ang apoy para hindi naman hilaw ang loob. Ilagay lang natin sa strainer para naman medyo tumulo yung mantika. At ito na nga, tapos na, jaran. Dito sa pagkakataong ito ay tikiman na, o diba? Sarap, diba? Ganun lang kadali maggawa ng binangkal. Ito ang madaling pang negosyo, murang-mura lang ang puhunan at kikita ka. Depende na lang sa inyo kung magkano ang inyong presyuhan dyan. Depende kasi sa lugar natin, diba? Pagka medyo mayaman ang lugar, medyo mahal-mahal para naman kumita ng charot. Yan, bye-bye.